So hello guys, how's your new year? It's your boy Joshua, your soon to be published author this year. Actually, it's the new year, so Yeah! it's already 2024. So new ano na tayo, new entry na tayo. Soon to be published author this year. And this is Pam PKB's first ever traditionally published author and best shoulder to cry on. Happy New Year, you guys! Happy New Year. This is Laura, your spellcasting author from Paper Cat Books. Hello! Yes, and we're back! Yes, We tapos na ang back! Another new bakasyon. episode with Late Night Pub, where we chika sober and write drunk. Baliktad ata. Yan, Okay kasi lang yun, okay lang. Okay kasi lang, ako okay lang, kahapon, okay kaya lang. baliktad eh. Okay lang. Nandun naman Hindi, lahat okay ng lang yan. words. Okay lang. Pasensya na mga ka-writers kasi nagpakalasing si Joshua kahapon. Yo! Sana all. Nag-publish siya na ako kahapon. Nagpoblasyon ka Yeah, Iba na. Oo, Iba I've na ang never pagpapablasyon. I've never been. Actually, quota na ako kasi Sorry ba? for the past 3 weeks, parang pabalik-balik ako ng poblasyon. Suki yarn. Yeah. Suki Actually, so yun. tindahan. Actually, medyo related yung intro ko ngayon today to our topic, which is all about writing as always, pero it's about, what's it again, Laura? Writing habits. Writing habits. Because Yeah. as you can see, 'di ba? And if you follow me on my Instagram at George J George at that WR, parang mapapaisip kayo, paano pa kaya nagsusulat to si Joshua? Napakadaming gala eh. So it's a Gala really yan. poignant topic for today, and especially syempre, ang pinakauna ko mabibigay na word is consistency, tsaka discipline siguro. Kayo ba? Ano, may mabibigay ba kayong pathways for for writing habits? Obsession. Ay, gusto ko yun. Kasi Gusto ko yung obsession. personally, hindi ako yung everyday na nagsusulat eh. Mhm. Pero once I get like for example, may specific scene na stuck sa utak ko tapos alam ko na siya from that scene onwards, I no holds barred na. Wala, nakatutok na ako sa laptop and all. Okay. Pero once I hit that wall, okay, wait. Step away muna tayo ulit. Okay. Ganun yung ginagawa ko. So technically, I don't know if it works. I So, think as it in, works. Like one time, big time ka magsulat. I Like guess hanggat so. nagpo-flow siya, di It's ka not a good tumitigil. thing. Oo. Habang nagfo-flow. Oo. For me, personally, it's a good thing. Kasi, I mean, Yeah, if it works for well, you, di ba? natapos ko naman si Atlas, di ba? Pero, I guess if you're working on a deadline, I don't think so. I think you should be more organized on how you write. Hindi yung parang, okay, come on, let's go. Walang tulog and all. Pero no. Grabe. Hindi nga healthy yun, girl, no? Yung hindi ka Oo. na natutulog. I So, mean, as evidenced by yung eye bags ko, di ba? sige, Ako naman, per sige, go, crayon, Pam. Sorry. siguro, yung naging writing habit ko, noon it doesn't mean na ginagawa ko pa rin siya ngayon. Ito kasi, natuto ako dito kasi naging detrimental siya dun sa pagsusulat ko talaga nung kwento. Mhm. Nag-depend ako sa kasi pinapost ko siya dati chapter by chapter sa blog ko eh. Parang may free blog site ako nun. Tapos ko pinapost yung crayon ng per chapter. Tapos Okay. ang naging push sa akin noon ay yung reaction ng mga nagbabasa. So kung walang pumansin ng halimbawa Kabanata 3, hindi ako gaganahang isulat yung Kabanata 4. So yeah, ganon. As a batang writer, that was a very
hindi siya magandang writing habit, especially if you're trying to be like a published author, ganyan. And kailangan talaga disiplinahin mo yung sarili mo na magsulat na natapusin yung libro mo. Kasi kapag ano ka na, kapag nandun ka na talaga sa laro ng self-publishing or even traditional publishing, no, you will work with other people. And those people's time are also valuable. So, hindi pwede na oras mo lang lagi yung masusunod. True. So, ayun, ginawa ko yun dati. So, nung ano na ako, when I started working with paper cut books, doon ko na naisip na kailangan disiplinado ka sa pagsusulat. So, kailangan talaga. So, agree ako dun sa sinabi ni Joshua na consistency and discipline. Kasi yung motivation, katulad yan, yung motivation na attention ng mga reader, nawawala yun eh. Hindi mo yun kontrolado. Diba? So, if you're going to base your like writing habit on something that you can't control, edi hindi ka makakapagsulat talaga ng maayos at tuloy-tuloy. So, hindi naman pwede yun, diba? If you want to be a successful writer and author. So, That's ayun. true. Ako naman, Yeah. siguro add ko na lang din. Ako, di ba nga parang like kong iniisip na parang ako din, dumaan din ako sa phase na yan nung Wattpad era ko. Na parang masisipagan ka lang pag marami siyang likes, marami siyang comment. Correct. It gains Ay, true. traction. Parang alam mo yun, you only write for the attention. And tama naman, kasi hanggang ngayon, I can't blame myself. Nandun pa rin naman yun. Pero kasi parang, ang pinagkaiba is feeling ko nag-mature ako this time as an author. It's because feeling ko ever since nung pumasok ako sa Paper Cut Books, I treated being an author as like parang a low-key profession, hindi lang siya hobby. Parang pag tinatanong ako ng mga friends ko, kahit hindi naman talaga siya work, para ma-motivate lang ako. Like every time nung MIBF or like nung nag-estancia tayo, whenever they ask, Aaron, Joshua, nasan ka? I would say, nasa work event ako. So parang alam mo yun, Oh my God, same! diba parang kasi it Love motivates it. me as an Oo, author oo. na parang profession ko to. So, Oo. every time na may ganap ako with Paper Cut Books, I always say it's a work event. So, I True. treat it as a profession kasi tingnan mo like our co-authors like sila Mark, yung kasi mga sila, 'di ba, journalists sila. Yeah. So, parang sila may mga deadline talaga sila. They have to produce something. Yeah. Parang yung mga kapwa natin, mga journalists, mga news writers, so parang on the clock every week, they have to produce like 1,000 words or such. So parang dapat ganun din siguro tayo as an author kasi we will not get our work done kung hindi tayo magiging disiplinado at isipin natin na parang ganun. I feel attacked. True. Charot. Pero ang pinaka-biggest motivator ko talaga, ngayon, actually, di ba dati si Pam sabi niya na ang biggest motivator niya is yung mga readers niya. Siguro ako ngayon, masasabi ko nag-mature ako kasi ang biggest motivator ko naman na ngayon is not the attention, but yung parang it's more of you're pleasing yourself na parang, it's a work thing, it's Oh, it's a work as a thing. person na nagsa-study na parang feel ko na left out na ako with all of my friends na parang nasasabi ko, may work event ako. So, yun. Nakakatuwa. Ganun I na nga mean, rin that's sasabihin true. ko from now on. Work event. May work Kasi totoo event. naman eh. Totoo Oo. naman, di ba? Oo, Yeah. kung tutusin. I feel attacked. So, may mga certain questions akong na-pull up from the internet. These are the usual questions of newfound authors or like yung mga papasok pa lang like us. So parang ang first question nila is, what is your daily routine like? Like mayroon ba parang in a specific day or in a specific week? Tatawa ka na Parang agad, Lor. ano kayo nagsusulat? Parang ganon. Kasi siguro ako, I'll start siguro. Go. As of now kasi hindi naman ganun ka-tight yung schedule ko. So, most of the time sa gabi ako nagsusulat. Kasi yun lang yung free time ko talaga. Like, as much as possible, naglalaan ako ng 2 hours to write. Pero hindi rin kasi natutupad yun. Kasi alam mo naman ako, mababa yung attention span ko. So, ang nangyayari, fleet yung ideas ko. So, that's one of my weaknesses as an author. Like, madali akong magsulat, pero pag may pumasok na bagong idea, like, ay, pwede itong ilagay sa story ko. Wala na, tatama rin na ako magsulat. Chase the rabbit. Let's go. How about you, Laura and Pam? Ano nyo naman masasabi yung daily I'll go, routine? Laura. Ano naging daily routine nyo while you were writing At Last or ang pag-ibig? Okay, here's the thing. At last, nung sinusulat ko siya, my kid was still going to school.
As Mhm. of now kasi naka-homeschool siya. Okay. So back then I had like 2 hours, 2.5 hours by myself. Mhm. Doon ako nagsusulat. Mm. Which is fine kasi I mean, nga, my fuel basically is obsession, 'di ba? So talagang nagfo-flow naman yung words and all, which is fine. Kaso ngayon na nag-homeschool kasi si baby, lalo na ngayon nire-rewrite ko yung supposedly book 2. Um, Paano ba? Ah, siguro Kaya mo yan. ang tina-target ko lang is at least, kung kaya, at least 1,000 words a day or at least like 2 chapters a day, kung Mm. kaya. Pero again, 'pag yung parang wala pa ako sa tamang marination Mm. ng pagsusulat, hindi ko muna siya ginagalaw kasi sabi ko parang, baka hindi maganda yung lumabas kaya hindi ko muna siya gagalawin. Not yet. Gano'n siya for me. Grabe ang hirap din pala 'no kapag obsession yung ano mo, yung parang choice Oo. of poison mo. Kasi ano, parang nai-imagine ko na torture 'yan kasi It is. iniisip iniisip mo sa sarili mo na, "Ay wag muna," parang gano'n. Tas isipin mo pa paano kung talagang ano 'yan, time sensitive 'yan na talagang may publishing ano ka, timeline na I may deadline ka know. 'di ba? Ginagawa mo pa 'yan ng ano lang medyo maluwag pa kasi self-published 'di ba? Oo, Paano 'pag oo. ano 'di ba? Oh my God, I can't I imagine. know. Ako naman ang naging sistema ko dati sa Crayon, ang ginagawa very ano kasi siya like I said, pantser moment, walang plano yon. So ang Mhm. ginagawa ko, every time na magsusulat ako ng bagong kabanata, binabalikan ko yung mga nasulat ko na. So para ma-refresh lang sa utak ko kung ano na yung nangyayari sa kwento, ganyan. Baka kasi magkaroon ng plot hole, ganyan, along the way, nakaano Mhm. na nga siya, 'di ba, naka-publish na nga siya. Gano'n. Tas ang ginagawa ko dati, ayun nga, which is bad sa mga nakikinig or nanonood dito na aspiring author, wag niyong gagawin 'to na ibabase niyo yung pagsusulat niyo sa atensyon ng readers Mm. niyo, okey? Kasi yung oras na puwede niyo siyang matapos ng mas mabilis, hahaba lang ng hahaba. So ganito You've yung been ginagawa warned. ko. Yes, Mhm. you've been warned, consider yourselves warned. So eto, kung maganda yung feedback like sa previous chapter, ay ayan ano, sige ganado na akong magsulat, ganyan. So, ayun babasahin ko yung nangyari na ganyan, ganyan. Tapos ano siguro ewan ko siguro it's a gift na 'pag Mhm. umupo ako ta's nabasa ko yung ang nakaraan previously on Ang Pag-ibig ni Crayon, biglang magpa-pop na yung kasunod, ganyan. Considering ano na yung alam ko sa kuwento ta's dun na ako magsusulat, ganyan. Ta's gano'n lang siya hanggang sa natapos ko siya, ganyan. Ayun lang, it took longer than it should have dahil ayun nga nakabase sa atensyon ng Nakabase sa reviews, eh. yes, nakabase sa palakpak nila yung Oo, gana ko true. magsulat. So, ayun, again, aspiring authors and writers, wag niyo yung gagawin dahil hindi yun maganda. Walang publisher na gugustuhing makatrabaho kayo 'pag gano'n kayo. Totoo Utang na naman. Yes, loob. utang na loob, sinabihan na namin kayo. I You heard mean, it here. konting singit, nag-a-outline ba Mhm, kayo? Heavily outlined yung first 2 years ko kaya hindi ako masyado nakapag-produce. Actually, sa IMMVP, nag-start siya, May 2021 and then nag-write ako pero like nagbigay ako synopsis pero hindi siya structured. Pero na-realize ko kasi na nung ang Pasko na naman when I wrote To Strangers One Noche Buena, nag-outline ako ng buong story and it made me write like yung 5,000 words na yun or like ano ba ilang words ba yung nakalagay dito? 4,879. Yung 4,879 nasulat ko siya within 3.5 hours. So, mas mabilis wow. sa'kin 'pag alam ko yung structure. Kasi mabilis lang naman lumabas sa'kin yung words, eh. Ang mahirap sa'kin parang 'pag nagsusulat ako tapos may iba pa akong maiisip, yun yung nagsa-stop sa'kin. 'Pag may Pero dumaan na rabbit, yes, oo, hindi talaga puwede. Kailangan focus na siya. So, yun yung kailangan outline muna bago ako magsulat. How about you guys?
Again, Oh, pantser talaga. appear. Well, I try to outline para lang alam ko yung flow or yung at least man lang yung beginning tsaka yung end nung Mhm. magiging story. Pero again, yung gitna talaga. Like, what the fuck is going Yun ang challenging kasi paano mo ida-drive yung umpisa papunta sa dulo, Kaya nga, 'di yun ba? nga yun, eh. 'Di ba parang, okay, I have this amazing, opening. Tapos may Mhm. idea na ako for like a jaw-dropping ending. What the hell am I gonna put in the middle? Paano ko siya True. iko-connect from point A to point Mhm. B? Actually, yun ang hindi ko nakuha sa I Am MVP. I really struggled with the ending. I Ah, don't know how to talaga? Totoo explain ba? it. Talaga? Parang alam ko yung journey nung character, alam ko kung ano yung Uh-huh. pagdadaanan niya. Alam ko Mhm. rin kung how will it end. Like, alam ko kung ano yung gusto kong mangyari, pero hindi ko siya matapos ng maayos, parang gano'n. Parang hindi ako kontento. Hmm. Kaya Ay, naiinggit ako sa ibang tao na parang alam nila yung magiging ending. Kasi parang, alam mo yun, parang hang up ka sa idea na baka magustuhan to ng mga tao kasi may twist at the end, ganyan-ganyan. So parang true, true, true. pinafixate ka doon. Oo. Pero at some point, you have to end it eh. So parang, Ayun Yeah. nga, eh, really a oo, challenge. oo. Parang lalo na if maganda na kasi yung flow nung story. Tapos, Mhm. nafi-feel mo na it has to reach that end. Mhm. Pero at the same Mhm. time parang, parang masyado pang maaga for it to end. Kaso at the same time, parang maiisip mo rin na parang, "Am I dragging this out too much?" Mhm. 'Di ba? Parang, ano ba, should I really end it na or 'wag muna? The balancing act of it, I guess. Oh, 'di ba It's guys, hard. kala niyo madali, pangiti-ngiti lang kami pero hindi madali. Hindi siya madali. Pa-post-post na lang. So ito Shout naman, out po, EF Studio. shout out to EF Studios for giving us a really good picture of us three. Hopefully, Correct. you're going to see it soon. 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 Yeah. Soon, Ooh. abangan So, may So I have another pasabog. question for us guys. So since na-mention nga natin na it's one of our na-mention natin yung mga challenges, let's look into something light naman. So Mhm. it's more personal naman yung mga questions ko ngayon. So may Mhm. creative may nagtanong, meron ba daw tayo mga particular routine or mga ritual that helps us get in Ay, a creative gusto ko mindset? 'yan. Okay, So parang okay. So parang ako siguro ang pinaka-ritual ko katulad nung merong isang episode ni Lisa Simpson sa The Mhm. Simpsons na parang naging writer siya. Tapos tawang-tawa ako kasi sobrang naka-relate ako doon na parang working at a coffee shop. Now I feel like I'm going to be a real writer. Tapos tapos sabi niya parang na-guilty siya na gagamitin niya yung free wifi, pero hindi siya nag-order. Mhm. So, nag-order muna siya. So, parang alam mo yun, igi-guilt trip mo yung sarili mo na bumili ka ng ₱200 na Starbucks, pero wala ka man lang lahat. So, parang, so, Oh yun my yung God. yun sa mga routines and rituals ko. At saka din kasi may hinahabol ko yung cup eh. So, magsa-Starbucks ako after ng ating late night hub. After work. After work. After work. After work. This is a work event, guys. This is a work thing. How about you guys? How about you, Laura and Pam? Did you had any particular routines or rituals while writing At Last or Ang Pag-ibig ni Crayon? Nagsa-sacrifice ako ng charong. Ng ano? Joke lang. Hindi, ano, nagsa-sacrifice ako ng virgin. Charot. Hindi, Nagtatapon ng virgin sa bulkan, no? Ganun. oo, tinatapon ko. But then again, virginity is a construct. Anyway, Trot. ano ba? Ritual? I think, Spotify. Or anything na Talaga? playlist. Or may Nakakapagsulat ka ng may music? Ako, very low music. ako hindi ko kaya na wala. Talaga ba? Talaga? Oo, pero may specific ano siya genre.
Like what? Ah, Like what? Ako, kasi mapangungunahan yun na. Pero anyways, marami kasing acknowledgements yung I am MVP kasi nga hindi nga ako nakakapagsulat pag walang music. mm. So, isa sa mga nag-help sa akin magsulat is yung mga OST ng mga K-drama. Mm. Yeah, Okay. that's true though. Pag nakikinig, pero hindi siya yung parang hindi siya yung mala K-pop ha. Like talagang yung kanta na solo na maganda yung Ah. vocals, ganon. Mhm. So yung usually yung mga songs ni Sungkwan, yun yung pinapakinggan ko. Yung mga OST songs ni Sungkwan. Okay. So speaking of Korean, oo, nasa acknowledgements ko din siya. Kung nabasa nyo na yung Atlas, Yeah, I saw yung nasa, BTS. Oh. in-acknowledge ko ang BTS sa likod. Inisa-isa niya nga yun eh. Inisa-isa, Oo. financhant ko siya doon sa Oo, likod. financhat niya. Kasi habang nagsusulat ako, dumating kasi ako sa point, ever since the pandemic, na BTS calms me down for some reason. Mhm. So like, sabi ko, okay, kalmahan natin. Let's put some, yung soft BTS tunes lang and all. Mhm. Tapos magsusulat na ako. Tapos Mhm. minsan pag parang feeling ko, okay, hindi na tugma yung sinusulat ko dun sa pinapakinggan ko, binabago ko. Hindi siya nata-translate into like the stories playlist, pero siguro parang nafu-fuel lang din yung imagination ko by the music. Parang okay, sige, go lang. Mhm. Ako Yun lang naman, for hindi me. ako makapagsulat ng may music Really? na naiintindihan ko yung salita, gets? Kasi I usually end up singing along. Okay. Gets? So kapag alam ko yung song, 'di ba imbes na nagsusulat ako, napapakanta ako dun sa song, lalo na pag alam ko yung song. So Ah, ang ginagawa ko, na-discover ko yun nung nagsusulat ako nung libro na After ng Crayon. Yung Crayon kasi ginagawa ko siya dati in the middle of the night, na tahimik talaga. Walang music, walang anything. Lahat ng tao sa bahay tulog. So doon ako sumisingit ng sulat. Doon sa pangalawang book after ng Crayon na sinulat ko, tinry ko na mag-music, ganyan. So try ko Mhm. baka naman kaya ko ganyan. So Mhm. yun nga, doon ko na-discover na imbes na nakakapagsulat ako, nagsising along ako doon sa kanta. Ay okay, so hindi siya nagwo-work sa akin. So ang ginawa ko, nagtry ako ng ambient sounds like sound ng dagat, sound ng ulan, gano'n. oh. Doon siya Okay. nag-work. Yes, so sige, ocean waves, gano'n. So nakakakalma na nandun ako na, na parang those kind of sound, parang they allow me to get in the zone. Na so pag yun Yeah, I nakarinig ko, get okay, that. relaxing na doon Oo. ka tuloy-tuloy na in the zone ka, ganyan-ganyan. Oo, Tapos nung that's true. nagsawa na ako sa ocean waves, tinry ko naman yung ulan, sound ng ulan. So Mm. sa YouTube maraming gano'n eh. So doon ako Oo. nakikinig ganyan habang nagsusulat ako. Which is maganda, calming. As in parang parang nabubura yung mundo sa paligid ko tas ako lang at yung laptop ko yung nandun. Mm. So ayun, sobrang helpful niya. Tas mabilis kong natapos yung pangalawang book. So parang, okay, so yun yung nagwo-work sa'kin. So Wait ganun na lang, lang tapos ka ginagawa na sa ko. book 2 mo? Hindi, Yung second yeah, edition yata ng Crayon. hindi siya sequel ng Crayon. It's another story na. Pero college love life pa rin Okay. siya. Same Shit. setting. Pero iba, hindi, girl, sinulat ko to right after Crayon, which is around 2013, 2014 Okay. pa. Okay, so hindi siya recent, ayan. Okay. Matagal na siya. Mas compared sa Crayon, mas mabilis ko siyang nasulat kasi ito hindi ko na siya gaanong pinost sa blog ko. As in, nasa Mm. computer ko lang siya ganyan. Kasi hindi ko siya pinost hangga't hindi ko siya natapos. So, ayun, yun I discovered na para sa akin na it works sa writing habit ko na makinig ako ng ambient sounds. It's either complete silence Mhm. or ambient sounds. Yun, yung ocean waves, tsaka Muntik raindrops, na akong ganyan. madulas. Bakit? Mamaya, yan. Mamaya. Bawal dito. Bawal. Mamaya na. Okay. Mamaya. Pero muntik na talaga akong madulas. Kaya hinawakan ko na yung bibig ko. Uy, pero alam nyo, parang gusto ko i-try yung since hindi ako nakakaintindi ng Korean, baka mag-work sa akin yung Korean. Tatry ko nga yun, makikinig ako Subukan ng mo mga... lang. Ako, Mm. yun ang nag-work sa akin sometimes. Pero pag hirap na ako, like minsan kasi mapapasing along din ako sa mga OST ni Song. Oo. Ulit-ulit ko siya pinapakinggan eh. Mm. Guilty ako dito pero ayoko kasi siyang please don't judge me kasi feeling may attention problem kasi talaga ako. Like mabilis talaga ako ma-distract.
So, marami kasi sa YouTube ng mga self-proclaimed ADHD music. So, pag hindi ka kaya, yun na talaga yung pinapakinggan ko. Kasi yun ang pinapakinggan ko pag nag-aaral ako. So, Pag yung, Wait lang. what do they sound like? What do para you mean siyang by ADHD para music? siyang toned down na classical. Speaking of Ah. maiba lang alam niyo ba Okay. yung calming calming-ish videos or distracting videos for toddlers and anxiety-riddled adults? Sorry, hindi. I haven't heard of. No? Oh my God. I thank my sister. Hello, sister. Okay. Pinakita niya sa akin yun. I was having an anxiety attack. It was Okay. basically black screen siya with Mhm. like jumping fruits. Okay. Jumping and dancing fruits. Pucha, I swear to Okay. God, na-distract talaga ako. Nakalimutan ko na, Kumalma ka. kumalma ako kasi natuwa ako dun sa prutas. Eh, sabi ko, Send link. pero pucha, pang toddler talaga. But if it helps you calm down, I bakit know, ba? oo. Who's it designed for, di ba? Ililink ko. Sige, send link. Pasend ng link. Sa Naalala ko lang. YouTube yan, YouTube. Sa YouTube. Oh, sige. Oh my God. Ayan. While I still remember, I would like to correct yung sinabi ko the last episode, I think. Mhm. Yung book ni Ellen Hopkins. Okay. Aha. Hindi pala, ang title niya pala, hindi Perfection. It's Magkamali ka na naman dito, tapos Kaya i-correct mo nga, next episode. Tapos magkakaroon na naman ng correction the next I time. know! Totally! Oh my God! Asan na ba siya? It is identical. Identical. Okay. Editing So yun my pala notes. talaga siya. Edit your notes, people. Yes. From Education of an Author, 202. It is Identical po by Ellen Hopkins. Okay. Okay. God. Grabe. Okay, anyway, going back. So ayun nga, writing habits and all. There was also this one time, I think sinubukan ko mag-classical music naman. Mhm. It works to a certain point for me. Parang, paano ba? Siguro it gave me like a few hours or minutes ng continuous writing. Tapos after a while, parang sabi ko, parang gusto ko ng upbeat. Parang ganun. Aha. Okay. Although maganda naman siyang pakinggan, not gonna lie, maganda siyang pakinggan. Actually, Especially, ako rin, try ko din yun. maganda Pero naman naman, kasi. Oo. I mean, it's Scary, good pero pa rin naman. for Mhm. me, mas nag-work nga yung si ambient sounds. So, Mm. ayan. You gotta try to find what Yes. works best for you, di ba? Actually, sinubukan ko nga rin yung podcast natin to write to. Mhm. Kamusta naman? Kamusta naman? Na-distract lang ako. Nakaka-distract naman kasi yung mga tawa natin. Kasi alam mo True. yung naaalala ko yung how we recorded. Okay. Okay, wait Yung mga lang. behind the scenes. Oo. Truth. Sabi ko, no, I can't. I can't. Skip! Stop! Stop! I cannot. Okay, ano pa ba? Ano pa ba ang mga pwede nating i-share na writing habits? Ritual? Have you guys... Eto, meron ako. Sige. Kasi ito important to kasi meron tayong support system like us three. So, Yeah. merong isa nagtanong, how do you leverage your support system like writing groups, mentors, or friends? Ay, hindi, mali. Sorry. Para to later, sorry. Naghanap na kasi ako para mamaya. Sorry. Okay, cancel. Okay, wait. Sorry. Erase. So, eto, tools and techniques daw naman yung tanong niya.
So, do you prefer daw na pag nagsusulat kayo ng pen and paper, typing on a computer, or I Ay, was maganda just voice about to yan. record ask. kayo? Or eto, kasi ayokong i-break yung silent, ayokong i-break yung ano natin, yung ating, what do you call this, yung ating tradition na every LNP, kino-call out natin siya. Kasi si Ali, kwento niya sa akin na yung kanya, nagta-type siya sa phone. Okay. Nilalagay sa Same! computer. Kasi ako, hindi, once ko lang ginawa yun, nasa Japan ako. Paano ba? Hi, Kayo? Aline! Hello, Alin. Shout out sa'yo, Alim. Happy New Year, Aline! Happy New Year, Alin. Happy New Year. We're 5 for 5 in your shout out. Pero yeah, like, kayo ba, do you prefer writing a pen or paper, computer, or voice, or any other medium that I haven't mentioned? Kasi ako before, I tried writing in pen and paper, pero mabilis kasing sumakit yung kamay ko at the same time, may doctor handwriting talaga ako. Minsan hindi ko rin maintindihan yung sarili kong Yung sarili sulat. mo. Yung So sarili mo I cannot handwriting. write in pen or paper. Pag computer naman, mas prefer ko talaga yung laptop. Kasi I cannot type on a phone. Mabilis kasi ako ma-distract sa phone. May mag-message lang, mawawala na yung ano ko. Actually. Sa voice recorder naman, maganda siya for me kasi talak lang ako ng talak. Pero at the same time, ang problem kasi pag voice recorder, kailangan ko pa siyang i-transcribe. I don't have the attention span to do that. So the best way for me is writing on a computer. And thankfully lang talaga na nag-switch ako to Mac kasi apparently mas maganda pala talaga yung Mac when it comes to writing. I mean, Talaga? personally kasi nung nag-Windows ako parang mabilis ako ma-distract. At saka nga kasi parang ayun nga, kasi nga, di ba lagi niya sinasabi, Mac is for work. Mac is for work. So working. So alam mo yun, talagang, talagang I'm trying to fool myself that I'm a full-fledged author and I'm working. You know what? Wala akong Mac. Okay, pero I do have my son's old iPad. Doon ako nagsusulat ngayon. Kasi napansin ko, pag sa laptop ako nagsusulat naman, kasi syempre, nasa Google Docs, di ba? Nasa Google, Google Docs. Tapos may tabs ka sa taas, di ba? Putya, katabi lang niya yung Facebook eh. Tapos katabi niya Twitter, tapos Instagram. So pag nagka-numero yun, titignan mo agad, di ba? Alam mo yung sunod-sunod kasi. Alam mo yung sabi mo, oh sige, 5 minutes, magsuscroll lang ako. Tapos putya, 1 hour na pala. 5 minutes? Sino ko niloko? 5 minutes Di ba kami in manloloko? Pero like our humble patrona, Aline, nagsulat din ako ng pen and paper. Okay. Nung before ko nabuo yung actual story ng At Last, nabuo ko muna yung prequel nun eh. Okay. Na hindi ko alam kung i-release ko sa public. I don't know. Anyway, may prequel siya which I wrote years ago with a pen and paper. Okay. And I swear to God, ang sakit lang din talaga sa kamay. True. Pero, I mean, it gave you the sense na parang, oh, I'm an old-fashioned writer, ganyan. Oh, she's Shakespeare, parang gano'n. Shakespeare yarn. Parang gano'n. Pero again, masakit sa kamay. So, nung sinisimula ko na si At Last, my laptop was broken. Sinubukan ko ulit ng pen and paper. Sabi ko, hindi ko kaya, masyado masakit. Sinubukan ko sa phone. Yung thumbs ko naman yung masakit, di ba? Writing is pain talaga. Tsaka hindi mo kasi pag sa, at least sa akin pag sa phone ka nagsusulat, hindi mo kasi makalikot yung indent, yung true. Yung actual format nung thing, basically, nung document. So parang nakakainis lang din, parang ano ba? Just move a little. Hindi, wala. Tapos pag nagkamali ka pa ng galaw doon, lahat yun gagalaw. Domino effect yun, di ba? So lahat yun kaayusin mo. Girl, exactly. I can't. I don't have time for this.
Ayun din, yun din ang challenge. Kaya ako din Hala. ayoko sa phone. Ang gusto ko kasi talaga 'pag nagsusulat, gusto ko as much as possible malaki yung screen. At least Mhm. sa standard laptop yun, puwede sa'kin yun. Hindi ko pa nga na-try magsulat sa ano, sa iPad or sa tablet. Pero feeling ko hindi ko rin siya mata-type-an kasi ang importante sa'kin bukod sa screen is yung keyboard. Kailangan yung keyboard, Hmm, komportable ako ah, mag-type sa Yes, totoo. at dahil ayun. diyan, bumili ako ng keyboard. Yung Keyboard Logitech, reveal! Hindi. I forgot ko anong brand siya. Basta, Selemet Shepi, Selemet Yes! Lezede, on Bakenemen. Beke. Sponsor. on an additional note, a lot of young and up and coming authors, especially yung mga nasa ibang bansa or baka kayo, Oo. hindi ko lang alam. May prefer medium ba kayo where to write? Kasi a lot of people, like yung mga new and coming authors, like the authors from Wattpad or the vloggers, they used to write in Google Docs. Mm. Mhm. Pero kasi personally, I don't write on Google Docs. What I do is I write on Microsoft Word, and then kung iba-backup ko na siya, doon ko lang siya ilalagay sa drive. Ganoon na Mm. ginagawa ko. Meron Same. kasi yung iba, parang they have a specific application, like may mga ginagamit silang mga certain softwares where to write their novel. Like may mga specific sila kasi parang katulad ko, ngayon ko lang na-discover yung Obsidian. Para siyang yung kino-connect-connect yung mga dots kasi doon ko naman nilagay lahat ng outline ko when it comes to the novel kasi pwede kong ilagyan ng tag yung mga names. Tapos doon ko Mhm. malalaman na parang itong character na to nagkaroon siya ng interaction with the other one para ma-minimize ko yung mga plot holes. Oh, that's nice. Ano siya, parang, it's an app for yung red string connected to Not yung really, pero parang medyo ano siya, medyo parang programmer-ish siya na gano'n. Parang na-appreciate ko siya kasi it really helped me a lot how to organize my thoughts. Pero when it Interesting. comes to writing the bulk of it, Microsoft Word pa din ako. How about you two? Sa Atlas at saka sa Ang Pag-ibig ni Crayon. Well, I started Microsoft Word, pero ewan ko, I think I grew to like Google Docs. Mhm. Mhm. Parang mas ewan ko, for me parang user-friendly siya for me. Mhm. Mhm. Straightforward lang, mag-type ka lang, indent mo, mag-comma, period and all. Okay lang for me. Ayoko kasi ng masyadong maraming, what do you call this? Masyadong maraming stuff 'pag Mhm. nagsusulat. Like, I don't know, hindi ko kasi alam kung anong mga other apps for writing, eh. Except for sa Apple, they have this app called Pages, Mhm. which is parang Google Docs din naman, which is wala, blank page and then you type. That's basically it. Parang yun lang. Other than those two, wala na akong alam na tita mode, eh. True, Wala na ako akong rin. wala na akong I'm ibang alam na pagsusulatan, eh. I'm a loud and proud Microsoft Word tita, 'no, from since day one. Talagang dun lang talaga ako nagsusulat. Ang issue ko kasi issue, 'no? Hindi, issue 2024 issue agad. Mali yung ginamit kong word, hindi issue. Parang ang ano ko lang, ang challenge lang kasi sa'kin for me sa Google Docs, kailangan kasi online ka, 'di ba? For it to work, Mm. tama ba? Hmm. Yun, Yes. kailangan mo ng internet for it to work. Sa'kin kasi, I want to be able to write kahit wala ako sa hotspot or Hmm. ano, ganyan. Kasi hindi rin ako ma-data sa phone kasi Hmm. hindi ko naman siya ginagamit. Sa bahay naman ako nagwa-wifi. Hmm. So, I want Mhm. to be able to write sa laptop ko kahit nasaan ako, ganyan. So, Hmm. yun yung bale ang best solution na for me is Microsoft Word nga kasi you don't need internet for it to Yeah. work, ganyan. Tapos sa tagal So, ko na siyang ginagamit, parang gamay ko na siya, alam ko na siyang gawin. But True. Obsidian sounds like a great idea. Lalo na pag yung kwento mo is heavy on world building. Kasi doon mo kailangan Uh-huh. ng tags eh. Oo. Kasi at kailangan mong tandaan, di ba, itong character na to, ano na ba ginawa niya, anong mhm. background niya, ganyan. Mm. So, Lalo na sa story ko kasi ang daming It's karakter. an app, no? I might check that app, out. di ba? Hindi ko alam kung paano ko siya i-describe eh. So, para ba siyang Word, ganyan, na you need to Canva ba install siya, it, ganun? ganyan. It's ano daw, wait lang, paano ba?
Search natin. Note-taking daw siya, parang ganun. Ah. Pero speaking of needing Wi-Fi or Ito internet siya. access. According to Wikipedia, it's a personal knowledge-based and note-taking software application that operates down in markdown files. It allows users to make internal links for notes and to visualize the connections as a graph. Maganda yun. May ganyang Obsidian feature Note. kaya ang MS Notes? Feeling ko meron. Hindi Not lang sure. Pero kasi ito, nare-discover mas pa. complex lang siya. Like, meron kasing Reddit here, tapos parang makikita niyo yung connections ng mga characters nyo and stuff. Send ko sa inyo mamaya. Cool. Sige, sige. Send link, Anyways, send link. Send link ulit. I think I need to have the last question na rin kasi. Okay, go So, ahead. ang last question for today is when it comes to writing goals. Kasi syempre, a lot of people din, marami din nagtanong nito sa mga seminar ni Kath. Tsaka ako rin, tinanong ko rin to. Like, ano bang specific goals nyo as an author? Like, usually, a lot of people would say word count, or ako naman, deadline, or like, meron ba kayong ibang writing goals? So, ako kasi, as of now, I use 1 chapter per day as much as possible para matapos ko na nga siya. So, yun yung writing goals ko as of now. So, paano kayo nung sinusunod niyo ang Pag-ibig ni Crayon or ang Atlas? What were your writing goals to finish the novel that you had? I think that would be my last question for today. Ikaw muna, Pam. Kasi hindi ko alam yung sasagot ko. Sasabihin ko sana ikaw muna, Laura. Okay, sige, ako muna. Eto, when I was writing ang Pag-ibig ni Crayon, ang goal ko talaga noon is 1 chapter every other day. Yun na yung pinakamabilis na kaya kasi because at that time, nagwo-work ako as a teacher. So, yung workload ko is marami din. So, every other day siya, yun yung naging goal ko. Which, okay, aminin natin, hindi natin nasunod kasi nga, hinihintay natin na i-validate ng mga tao yung previous chapters bago magsulat ng bago, di ba? Si Bakla. Siguro kung nakilala ko si Kat, that time, sinampal-sampal niya na ako kasi, ano ba yan? Bakit ganyan? Anyway, Fueled by validation. Fueled by validation si Akla. Okay, again, aspiring writers and authors, wag nyo yung gagawin kasi madedelay kayo ng bongga sa writing journey nyo. And ayun, for 2024, ito lang, I want to share. Ang goal ko is by MIBF 2024, meron na akong bago ulit. So, ayun. Tama yun kasi to keep the momentum kasi may mga hamsters ka eh. Yeah. So, Hamsters! Yes, hi, hamsters! Feel na fit. Ayun. Kasi ano yun, di ba parang standard yata na pag-author ka, at least every year meron kang bago na book. I don't know if it's the standard, pero napansin ko kasi yun sa mga authors na pinapollow ko, mapa-Filipino or mapa-foreign, every year naglalabas sila ng libro. At least isa. So, ayun, dapat i-ano ko rin yun, i-goal ko rin yun as since ito na nga nandito na tayo, published author na tayo, no? So to keep the momentum nga and to keep the interest of the readers, kailangan napaisip ako, parang bago. Ako naman, I'm behind din. 2021, nandun yung first anthology, yung 2021. Tapos yung second ay 2022. So wala akong na-release this 2023. O dapat meron na ngayon. Oo, hindi, dapat meron ng 2024. Pressure. Hindi, meron na yan, meron. Meron na yan. Yes. How about you, Laura? I don't know. Charot. Umiyak na lang yun. Nung kay Atlas kasi, to be completely honest, hindi ko naman kasi siya, hindi ko siya in-expect na mapapublish. Kasi while I was writing it, ang iniisip ko lang was to publish it somewhere online. Okay. Kaso, ayun nga, life happens and nakilala ko si Kat and also I figured, I mean, pinakita niya sa akin yung mentoring program and all. So I figured, okay, sige, tingnan natin. If it gets published, then it gets published. Kung hindi niya gusto, then I'll publish it online or something. Nagustuhan ni Kat. So, oh my God! Okay, sige! Okay, I guess. Pa 2 thumbs pa. Ayun.
So, ayun. Pero now, I think ang goal ko as a writer, as an author, Mhm. I guess to release book 2, na hindi ng at last ha, but like a second book. Second book. Hindi ko sure kung Phoenix Witch yun or something else. Pero siguro by this year din, if not early the next year, parang may ilabas lang din, parang gano'n. Yeah. Thank So you. I think I think that wraps up a lot of topics about writing habits. Good job Ang dami nating na-cover. Ang dami nga nating na-cover Dami actually. Yes, and on time tayo. Medyo on time, medyo nag-exceed lang tayo ng konti, pero it's okay. Carry Pero lang. I think related din for our next topic, which is also related to writing habits. Yan ang pinaka problem usually and nirarason ng mga authors kung bakit sila Marami hindi makaka-relate dyan. nakatapos. Ang dami Ako. makaka-relate sa next episode natin, which is writer's block. Yeah, So, Writer's abangan nyo yan. block! I'm Sa really next excited to episode. talk about it. Yes, Yeah. same. Once again, this has been Joshua, your boy Joshua, your soon-to-be published author this year in 2024. Nakakakilig pa din this year. And this has been Pam, PKB's first traditionally published author and bestseller to kaya one. Happy New Year. Nawala tuloy ako. Happy New Year, guys. And thank you sa pakikinig at panonood nitong una naming episode for 2024. Thank you so much. Yeah. Wala tayong soundboard for fireworks Actually, oo nga. So, Wala pa rin again, soundboard. goal po namin for 2024 is to get a Magka-soundboard. soundboard. May budget na. Pag na-monetize na tayo. Correct. Pag nakaipon ka. Malapit na yan. Baka naman may pa-Aguinaldo dyan, magfa-flash po kami ng GCash numbers. Actually, we are accepting donations. We're Our accepting soundboard. donations. Diyos ko po. Anyway, this has been Laura, your spellcasting author from PKB. Follow us on all our social media, Late Night Pub Show at Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Don't forget to follow all of us din, kaming mga hosts ninyo on Yes. Facebook, Instagram, and wherever else is there. TikTok? Yeah, TikTok. Yes, ako may TikTok na ako. Ah! Active na ako sa TikTok. Makita nyo na doon yung kalokohan ko, no? Go, follow. Get up. See you on the next episode, guys. See Where you we guys. sober. Happy New Year. Happy New Year. Where we talk about publishing. Writing. And everything in between. See you guys. Bye. Bye.